Nakaranas na ba kayo ng sandaling tila ba ang lahat ng pagsubok ay nagkukumpulan at sa kabila ng inyong kabutihan ay tila ba nakalimutan na kayo ng kapalaran? Naisip na ba ninyo kung may pag-asa pa bang matatapos ang inyong paghihirap kung ang isang maliit na gawa ng kabutihan ay may kakayahang magbalik ng isang malaking himala sa hinaharap? Kung oo, marahil ay makikita nyo ang inyong sarili sa kwentong ito. Pero bago natin simulan ang istorya, mga kahuana Tales, ay baka po pwedeng makalambing sa inyo ng isang like and subscribe para po palagi kayong updated sa mga bago ko pa pong uploads. Sa gitna ng magulong syudad ng Maynila, kung saan ang ingay ng trapiko at ang halo-halong amoy ng usok at pagkain ay bumubuo ng isang simponiya ng buhay. Naroon si Mildred, isang dalaga na halos nasa huling bahagi na ng kanyang 20 taon. May taglay ng ngiti na kayang magpagaan ng araw ng sinuman. Sa kabila ng sarili niyang mga pasanin, nagtatrabaho siya bilang isang sales assistant sa isang maliit na botik sa isang mall. Sapat lamang ang kinikita upang matugunan ang kanilang pangaraw-araw na pangangailangan ng kanyang ina na may mahinang kalusugan. Isang hapon, pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, naglalakad si Mildred pa uwi. Ang kanyang mga paa ay tila nangihina na sa pagod. Ngunit pinipili niya pa ring bilisan ang lakad dahil naghihintay ang kanyang ina na nangangailangan ng regular na gamot. Habang binabaybay niya ang isang kanto, isang maliit na tinig ang humarang sa kanyang lakad. Ate, ate, pwede po bang humingi ng tulong? Lumingon si Mildred. Isang bata ang nakatayo sa harap niya. Payat, marumi ang damit, at may mga mata na puno ng takot at pag-asa. Mga 8 taong gulang marahil ang bata. Nakahawak ito sa manipis na t-shirt nito at halatang gutom at uhaw. Bakit? Ano ang kailangan mo, bata? Tanong ni Mildred sa isang mahinang tinig. Ngunit may kasamang pag-aalala. Nakita niya ang panginginig sa mga kamay nito. Para po sa nanay ko, sagot ng bata. Halos pabulong. May sakit po siya. Kailangan niya po ng gamot. Wala na po kaming pera. Kanina pa po ako rito. Nagbabaka sakali na meron pong tutulong sa akin. Tiningnan ni Mildred ang bata na may luhang namumuo sa mga mata. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Naalala niya ang sarili niyang ina na madalas ding magkasakit. Anong sakit ng nanay mo? Anong gamot ang kailangan? Sunod-sunod niyang tanong. Nilalagnat po siya ng mataas. May ubo rin po at hindi po makahinga. Paliwanag ng bata. Sabi po ng kapitbahay namin, kailangan niya ng amoxicillin at paracetamol. Pero wala po kaming pambili. Yumuko ang bata. Tila nahihiya. Kinapa ni Mildred ang kanyang pitaka. May natira pa siyang kaunting pera. Sapat para sa pamasahe niya at pambili ng gamot ng kanyang ina. Ngunit ang kalagayan ng bata ay tila humihingi ng mas malaking atensyon. Nasaan ang nanay mo? Tanong niya. Sa ilalim lang po ng tulay, ate. May maliit po kaming barong-barong doon. Sagot ng bata at itinuro nito ang isang direksyon. Nag-aalangan si Mildred. Maraming manloloko sa Maynila at ayaw niyang maloko. Ngunit ang lungkot sa mga mata ng bata ay tila totoo. Ang pag-asa na yon ay hindi kayang gayahin. Sasamahan kita, sabi niya. Pupuntahan natin ang nanay mo. Kung totoo ang sinasabi mo, sige, tutulungan kita.
Sumaya ang mukha ng bata. Salamat po ate. Maraming salamat po talaga. Anong pangalan mo? Tanong ni Mildred habang naglalakad sila patungo sa direksyong itinuturo ng bata. Daniel po, sagot ng bata, nakatingin. Ako po si Daniel. Habang naglalakad sila, ipinagtapat ni Daniel na tinataboy na siya ng maraming tao at halos sumuko na talaga siya. Nagpapasalamat siya kay Mildred dahil siya lang ang naglakas loob na kausapin siya. Nang makarating sila sa ilalim ng tulay, bumungad sa kanila ang isang maliit na barong-barong na gawa sa retaso ng kahoy at tarapal. Sa loob, nakahiga ang isang babae na halatang hirap na hirap huminga. Maputla ang mukha nito at halatang mataas ang lagnat. Napakaliit ng lugar at ang init ay nakakasakal. Nanay, sigaw ni Daniel, dali-daling lumapit sa ina. Daniel, anak, nasaan ka? Mahinang tanong ng babae, pilit nang umingiti sa kanyang anak. Nilapitan ni Mildred ang babae. Hinipo niya ang noo nito. Mainit na mainit talaga. Ma'am, totoo po ang sinasabi ng anak niyo, sabi ni Mildred sa babae. Huwag po kayo mag-alala, bibili po tayo ng gamot. Nako, iha, huwag na kayong mag-alala at huwag ka nang mag-abala pa, sabi ng ina ni Daniel. Pilit na umupo, ngunit agad ding napasandal. Sa totoo lang, wala naman kaming ibabayad sa'yo. Ngumiti si Mildred. Hindi na po kailangan ng bayad, ma'am. Tulong ko na po ito sa inyo. Sandali lang po, pupunta po ako sa botika. Dali-dali silang naglakad patungo sa pinakamalapit na botika. Binili ni Mildred ang amoxicillin at paracetamol. Hindi lamang iyon, nagkusa rin siyang bumili ng gatas at tinapay at maligamgam na tubig mula sa isang karinderya. Binalikan niya ang mag-ina at ibinigay ang lahat ng kanyang nabili. Salamat po talaga, ate, sabi ni Daniel habang nakatingin kay Mildred. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan. Paglaki ko po, pangako, babayaran ko po kayo. Nako, Daniel, hindi ko to ginagawa para bayaran mo ako sa mga susunod na araw o kahit sa hinaharapan ng buhay, sabi ni Mildred. Ginulo ang buhok ng bata. Ang gusto ko lang ay maging maayos ang nanay mo at makita kang masaya. Pangako, mag-aral kang mabuti ha. Yan ang mas malaking utang na loob na ibabalik mo sa akin. Opo ate, pangako ko po, mariing sabi ni Daniel at ngumiti ito ng may pag-asa sa buhay. Umalis si Mildred nang may gaan sa kanyang puso. Habang naglalakad pa uwi, nakalimutan niya ang kanyang pagod. Ang ngiti ni Daniel at ang pasasalamat sa mga mata ng kanyang ina ay mas mahalaga pa sa anumang pera. Naubos ang pera niya sa pamasahe at halos hindi na siya nakakain ng hapunan. Ngunit sa loob niya, may isang init na nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ang gabi na iyon ay isa sa mga gabing hindi niya malilimutan. Lumipas ang mga taon. Ang isang gawa ng kabutihan ay tila nababalot na sa ulap ng nakaraan. Patuloy ang buhay ni Mildred. Puno pa rin ng mga pagsubok. Ang kanyang ina ay patuloy na may sakit at ang gastos sa medisina ay pabigat ng pabigat. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, tila ba hindi sapat ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang kanyang maliit na tindahan ng mga palumuti na pinapangarap niyang itayo ay halos wala ng customer dahil sa biglang pagtaas ng renta.
at sa pagdami ng kompetisyon. Napilitan siyang mangutang at ngayon nga ay nalulunod na siya sa mga bayarin. Isang araw dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanya. Kailangan niyang sumailalim sa isang operasyon ng kanyang ina na mangangailangan ng malaking halaga. Kung hindi ito magagawa sa lalong madaling panahon, malaki ang posibilidad na lalong lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Nag-apply si Mildred ng loan sa iba't ibang bangko at lending institutions. Ngunit lahat ay tumanggi dahil sa kulang ang kanyang collateral at hindi sapat ang kanyang income para sa halaga ng loan na kailangan niya. Napakasakit ng loob ni Mildred. Pakiramdam niya ay siya na ang pinaka-miserable sa mundo. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Kailangan niyang magbenta ng ilan sa kanyang mga gamit. Ngunit hindi pa rin sapat. May nakapagsabi sa kanya na may isang benevolent foundation na tumutulong sa mga may sakit at nangangailangan. Sa kabila ng kanyang pagiging skeptical, wala nang iba siyang pagpipilian. Naglakas loob siyang magpasa ng aplikasyon at umasa sa isang himala. Dumating ang araw ng interview. Puno ng kaba si Mildred habang tinatahak niya ang gusali ng Sagip Buhay Foundation. Isa sa pinakamalaking charitable institution sa bansa. Ang gusali ay moderno at elegante. Malayong malayo sa mundo na kanyang kinagisnan. Nang tawagin ang kanyang pangalan, pumasok siya sa isang malaking opisina. Ang silid ay puno ng libro at may malaking bintana na tanaw ang buong syudad. Nakaupo sa likod ng malaking mesa ang isang matayog at gwapong ginoo na tila nasa mid-30s. May malalim na titig ang mga mata nito at ang tindig nito ay nagpapakita ng otoridad at kumpiyansa. "Magandang araw po, sir," bati ni Mildred. Pilit na pinapatibay ang kanyang boses. Ngumiti ang ginoo. "Maupo po kayo, Miss Mildred," anito, at ikinumpas ang kamay sa upuan sa harap ng mesa. "Maraming salamat po," sabi ni Mildred at umupo. "Ako po si Daniel Reyes," pagpapakilala ng ginoo. "Ang CEO ng Sagip Buhay Foundation. Ako po ang hahawak sa inyong aplikasyon." Nagulat si Mildred. "Reyes? Daniel?" Hindi niya matandaan ang mukha ng bata. Matagal na panahon na. Ngunit ang pangalan ay tila pamilyar. Pilit niyang inalala kung saan niya narinig ang pangalang yon. Marahil ay coincidence lamang. "Nabanggit po sa aplikasyon niyo na kailangan ng inyong ina ng operasyon. Ano po bang sakit niya?" Tanong ni Daniel. Ang boss ay kalmado at profesional. Ipinaliwanag ni Mildred ang kalagayan ng kanyang ina, ang diagnosis at ang kakulangan niya sa pera. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang matalas na tingin ni Daniel. May kakaiba sa mga mata nito. Tila ba may hinahanap. "Gaano katagal na po kayong nagtatrabaho sa butik na yan, Miss Mildred?" Tanong ni Daniel pagkatapos niyang magkwento. "Mga 10 taon na po, pero ngayon po, mahina po ang bentahan at nagsara na po ang sarili kong maliit na tindahan." Sagot ni Mildred, nahihiya. Tumango si Daniel. "Naalala niyo po ba ang isang bata na nilapitan niyo sa kanto? 10 taon na ang nakararaan na humingi ng tulong para sa gamot ng kanyang ina?" Biglang nanindig ang balahibo ni Mildred. Nagulantang siya sa tanong. Ang alaala ay biglang nagbalik. Malinaw na malinaw. Ang payat na bata, ang ilalim ng tulay, ang may sakit na ina.
Matagal na niyang nakalimutan yon. Itinuring bilang isang maliit na bahagi ng kanyang kabataan. Tumingin siya kay Daniel. Ang mga mata ng Ginoo ay tila may sinasabi. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Daniel? Bulong ni Mildred. Halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Daniel. Isang ngiti na ngayon ay may bahid ng kaligayahan at pagkilala. Opo, Ate Mildred. Ako po ito, si Daniel. Ang batang tinulungan niyo. Hindi makapagsalita si Mildred. Isang halo ng gulat, saya, at kahihiyan ang naramdaman niya. Ang batang lansangan na kanyang tinulungan noon ay ngayon ang CEO ng isang malaking foundation. At siya pa ang kanyang kinausap ngayon para humingi ng tulong. Hindi ako makapaniwala. Pilit na sabi ni Mildred at biglang uminit ang kanyang mga mata. Tumayo si Daniel at lumapit sa kanya. Ate Mildred, hindi ko po kayo nakalimutan. Ang araw na yon ay ang araw na nagbago ng buhay ko. Kung hindi po dahil sa inyo, marahil ay wala na po ang nanay ko. At hindi ko sana narating ang kinaroroonan ko po ngayon. Nagsimulang magkwento si Daniel. Pagkatapos niyo po kaming tulungan, bumuti po ang kalagayan ng nanay ko. Dahil sa binili niyong gamot, gumaling po siya. Ang mga pagkain na inyong ibinigay ay nagbigay sa amin ng lakas. Ang inyong mga salita na mag-aral ako ng mabuti, yan po ang naging inspirasyon ko. Umaga, pumapasok po ako sa public school. At sa gabi naman, naglalako po ako ng mga pagkain para makatulong po sa nanay ko. Napakasipag mo, Daniel, sabi ni Mildred. Ang luha ay nagsisimula ng bumuhos sa kanyang pisngi. Ang nanay ko po, pagkatapos niyang gumaling, ay naghanap ng trabaho. Naglalaba po siya. Naglilinis ng bahay. Nagtulungan po kami. Unti-unti, nakaahon kami sa hirap. Nagtapos po ako ng kolehiyo. May scholarship po ako. Habang nag-aaral, nagtatrabaho po ako ng part-time sa isang maliit na kumpanya. At ang lahat po ng yon ay nang dahil po sa inyo, Ate Mildred. Hindi ko talaga inakala, sabi ni Mildred. Hindi pa rin makapaniwala. Ang pangarap ko po noon ay makita kayong muli para pasalamatan kayo ng personal. At para matupad ang pangako ko, nababayaran ko po kayo. Pero mas higit pa po sa pagbabayad ang gusto kong gawin para sa inyo. Inilabas ni Daniel ang isang folder sa kanyang drawer. Ate Mildred, ang inyong aplikasyon po ay aprobado na. Hindi lang po namin sasagutin ang operasyon ng nanay niyo. Ipapagamot din po namin siya sa isang pribadong ospital na may pinakamahusay na doktor. Sagot na rin po namin ang lahat ng gamot at post-operative care niya. At higit pa doon, naglakad si Daniel patungo sa bintana at tiningnan ang tanawin ng syudad. Ate Mildred, maraming beses ko na kayong hinahanap. Ang kabutihan nyo ay isang ilaw na gumabay sa akin. Nakita ko po sa inyong aplikasyon na nagkaroon kayo ng maliit na tindahan na nagsara. Ang Sagip Buhay Foundation po ay may subsidiary na tumulong sa mga maliliit na negosyante. Gusto po namin mag-alok sa inyo ng loan na walang interes at tutulungan po namin kayong muling itayo at palaguin ang inyong negosyo. Bibigyan din po namin kayo ng business training at mentorship. Ito po ang aming regalo sa inyo bilang pasasalamat. Natigilan si Mildred. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng ganti. Ang kanyang mga problema sa pera, ang sakit ng kanyang ina, at maging ang kanyang negosyo ay bigla na lang nagkaroon ng solusyon. Ito ay mas malaki pa sa anumang pangarap niya. Pero Daniel, malabo po yata yan. Hindi ko naman po kayo tinulungan para dito, sabi ni Mildred habang patuloy ang paghagos ng luha. Ngumiti si Daniel. Ate Mildred, ang kabutihan po ay hindi sinusuklian ng kaparehong halaga. Mas malaki po ang ibinigay niyo sa akin noon. Ibinigay niyo po sa akin ang pag-asa
ang buhay ng aking ina at ang inspirasyon na magpatuloy. Ano ba naman po ang halaga ng pera sa kabutihan na yon? Ngayon po, nasa posisyon na po ako para makatulong at ang una kong gustong tulungan ay kayo. Lumapit si Daniel kay Mildred at iniabot ang folder. Narito po ang lahat ng detalye. May mga tauhan po ako na mag-aasikaso ng lahat para po sa nanay nyo. At sa negosyo po nyo, makipag-ugnayan lang po kayo sa kanila. Hinawakan ni Mildred ang folder. Nanginginig ang mga kamay. Maraming, maraming salamat, Daniel, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi niyo po kailangan pasalamatan ako, Ate Mildred. Ang makita lang po na masaya kayo at maayos, sapat na po yan para sa akin. Ang importante po ang kabutihan ay nagpatuloy na dumadaloy sa atin. Ito po ang misyon ng foundation na to. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng gawa ng kabutihan na ipinakita nyo sa isang batang lansangan. Niyakap ni Mildred si Daniel, isang mahaba at tapat na yakap. Ang yakap ng pasasalamat, ng pagkabigla at ng pag-asa. Ang dating batang lansangan ay naging isang anghel na bumalik upang sagipin ang kanyang buhay. Ang maliit na binhi ng kabutihan na itinanim niya noon ay ngayon namunga ng isang malaking puno na kayang magbigay ng lilim at bunga sa kanya at sa kanyang pamilya. Mula sa araw na yon, nagbago ang buhay ni Mildred. Naging matagumpay ang operasyon ng kanyang ina at unti-unting bumuti ang kalusugan nito. Ang kanyang tindahan ay muling bumangon at sa tulong ng foundation, lalo itong lumago at naging matatag. Ngayon ay nagbibigay pa rin siya ng trabaho sa iba. Si Daniel ay naging isang matalik na kaibigan at kasosyo sa ilang proyekto at foundation. Lalo na sa mga gawaing tumutulong sa mga kabataan at maliliit na negosyante. Ang kwento ni Mildred at Daniel ay naging inspirasyon sa marami. Patunay na ang paghahasik ng kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Ito ay bumabalik. Minsan ay sa mga paraan na hindi natin inaasahan at sa panahong pinaka nangangailangan tayo. Ang buhay ay puno ng mga liko, ng mga pagsubok at pagkabigo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mga sandali ng kabutihan na nagiging ilaw, na nagbibigay ng pag-asa. Ilang pagkakataon upang magtanim ng binhi ng pagmamahal at pagtulong na maaaring mamunga ng mga himala sa hinaharap. Ang bawat gawa ng kabutihan, gaano man ito kaliit, ay may kakayahang magpabago ng buhay. Hindi lamang ng taong tinulungan, kundi maging ng taong tumulong. Ito ang kapangyarihan ng pagiging mabuti sa kapwa. Ang nag-iisang yaman na hindi kailanman nababawasan, kundi lalo pang lumalago habang ibinabahagi. Ang bawat gawa ng kabutihan, gaano man ito kaliit, ay may kakayahang magtanim ng binhi ng pag-asa at pagbabago. Ito ay hindi kailanman nasasayang, bagkus ay bumabalik sa atin sa mga hindi inaasahang paraan. At sa panahong pinaka nangangailangan, ang tunay na yaman ay matatagpuan sa kakayahang magmahal at tumulong sa kapwa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong uploads. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.